sama-sama tayong magiging saksi. Dinig pa sa video na yan ang pagsabog ng mga panindang paputok sa mga nasunog na tindahan sa palengke sa UP Maguindanao del Norte. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga stall. At bukod sa paputok, natupok din ang iba pang paninda gaya ng damit, solar lights at iba pang gamit sa bahay na gawa karamihan sa plastik. May nadamay rin motorsiklo at iba pang sasakyan. Wala namang nasaktan at iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Malungkot ang nagdaang Pasko para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha ngayong Kapaskuhan. Isa po ang nalunod sa Borongan, Eastern Samar ayon sa Office of Civil Defense. At sa Camarines Provinces, 2 ang patay matapos matangay na agos sa mga spillway. Saksi, si Ian Cruz. Yan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Lusot naman dito, puro whisper dito sa kabila hirap. Bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna ng highway. Pahirapan ang pagbaybay sa bahaging ito ng Barangay Pagsaysay sa Infanta, Quezon araw mismo ng Pasko. Bumabalang kasi sa kalsada ang punong ito. Bukod pa yan sa tumpok ng lupang bumagsak sa daan. May pagguho rin ng lupa sa Barangay Pandan sa Real. Dahil yan sa walang patid na pag-ulan na naranasan din sa Santa Elena, Camarines Norte. 2 beses tuloy nagkaroon ng pagguho ng lupa sa gilid ng Maharlika Highway. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas ang bugso. Yun lang po yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya yung naglalandslide. 2 linggo na raw silang inuulan doon dahil sa shear line. Ang bahagi ng kalsadang ito nabuksan na sa light vehicles kanina madaling araw dahil sa isinagawang clearing operation. May paparating kaming loader sa ngayon kasi hindi siya kayang imano-mano ng tao kasi medyo delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Malungkot naman ang Pasko para sa pamilya Gutierrez. Sa Bagtas River, sa Barangay Oliva, sa bayan ng Basud, nagtapos ang paghahanap sa nawawalang si Angelito. Pinariniwalaang natangay siya sa dinaan ng spillway bispiras ng Pasko. Talaga masakit sa puso kung tanggap po ko siya. Ang mangyari, ngayon na po yung gagawa. Nagduna siya. Yung mukha nga niya, nakita siya nakatagilid. Ang ginawa, may amoy na, sinahugan na ng trapal. Natagpuan na rin ang bangkay ng isang lalaking tinangay ng baha habang tumatawid sa spillway sa Barangay San Vicente sa Lupi, Camarines Sur noong bispiras ng Pasko. Ayon sa MDRRMO, tinangay ng malakas na agos ang biktima at kanyang kalabaw. Sa bayan ng Lupi pa rin, isang linya lang ang pinapadaanan sa bahagi ng Andaya Highway. Ayon sa DPWH, ayusin nila agad ang kalsada para hindi magdulot ng matinding traffic. May kabaan kasi itong ginagawa siya pero pinipit po namin matapos bago magbagong taon. Naresolve na po natin yung congested at traffic dyan. Lumubog at nagkabitak-bitak din sa ilang bahagi ng Libmanan. Nabalot naman ang makapal na putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libon sa Albay. Sa Dilasag, Aurora, binaha ang ilang kalsada. May mga residente at motorista tuloy ang napilitang lumusong. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Mayroon pang gumamit ng kawayan. Hindi rin nakaligtas sa baha ang 2 barangay sa Fami, Laguna. Apektado ang ilang motorista, pati palayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, walang LPA o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility pero asahan pa rin magiging maulan ang huling Biyernes ng 2024. Ang sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaaapekto sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Palawan at Mindanao. Posible rin magpaulan ang shear line. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang maghapong ulan sa Luzon bukas at may heavy to torrential rains sa Northern Luzon. Moderate to heavy rains naman sa Isabela, Kalinga, Quezon, Marinduque, pati na sa Sorsogon at Palawan. Mas malalawak na pag-ulan na posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at may heavy rains sa Panay Island at Eastern Visayas. Mataas din po ang tsansa ng ulan sa Mindanao. May heavy to intense rains sa Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen.
Asahan naman ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Isang barangay tanod ang inaresto sa Lapu-Lapu City sa Cebu matapos magpaputok ng baril sa pagsalubong ng Pasko. Nakuha mula sa kanya ang hindi lisensyadong caliber 38 revolver at isang pistol na may bala. Wala namang tinamaan sa nangyaring pagpapaputok ng baril. Umamin ang tanod na nakainom siya noong mga oras na yun kahit na siya'y naka-duty. Isinailalim na sa inquest ang barangay tanod. Sa darating na weekend, inaasang daragsa muli sa NAIA mga pasahero na patungong probinsya. Sa Marikina naman, 5 araw ng stranded ang ilang pasahero sa isang bus terminal. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong December 24, sana ang biyahe ni Albert pauwi sa Tacloban City para sorpresahin ang kanyang pamilya noong Pasko. Pero siya ang nasorpresa dahil hindi natuloy ang kanyang biyahe sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. Sana pag-uwi ko hindi lang 24, surprise na ito. Nagkuhan na lang, 26, wala na. Anong ginawa mo nung nagsibuela? Wala lang. Ang ilang pasahero sa terminal na inabutan ng Pasko. 5 days na kami dito, stranded. Dito ng Mascao, nagtatawag ng mga kamag-anak. 5 days na. Hintay namin bus, wala biyahe. Walang biyahe ba ko doon eh. December 23 naman dapat ang biyahe ni Mang Joaquin papuntang Rojas City. Pero naurong daw ngayong araw dahil walang barko sa Batangas. Ang mga kasama niya, humanap ng ibang paraan para maunang makaalis. Ang isa, nakasakay ng bus pa Batangas Port. Pero stranded naman daw ngayon. Hindi ko alam kung makaalis kami sa barko, makasakay kami. Kung abutan kayo ng New Year. Mas lalong masakit. Nakipagpulong na ang BF City Terminal sa mga bus company para hindi na maulit ang ganitong problema sa bagong taon. Kinulang sa bus. Sa tingin ko may mga lapses din sa overbooking. Siguro isa sa mga naging dahilan dito is yung special permit nila para sa mga added buses. Kaya kinulang din sila ng mga bus. Problema rin anya ang mga scammer. 10 hanggang 15 pasahero na ang nabiktima. Sa sobrang magmamadali nilang makakuha ng ticket, kahit sa labas na ng terminal sila nakabili, huwag silang bumili dun sa labas or sa kahit anong booth na walang lehitimong business transaction doon sa terminal. Sa loob talaga ng terminal dapat. Marami ring tao sa PITX kung saan umabot sa mahigit 100,000 ang foot traffic kaninang alas 2 ng hapon. Dagsari ng mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao. Sa NAIA, ngayong weekend, inaasahan ang muling pagdagsa ng mga pasaherong papuntang probinsya. Pagkatapos nito, January 1 at 2 na ulit, inaasahan ang pagdami ng pasahero. Mula noong mag-record high ang mga pasahero sa NAIA noong December 21, pababa na ang bilang ng mga pasahero. Lagpas 136,000 ang bilang nitong araw ng Pasko. The benefits that they're feeling now are works that were done maybe first half of the year by MIAA. Yung medyo comfortable na yung temperature. NNIC now is going to build on that. Kanina tuloy ang pagdating ng mga pasahero, gaya ng mga balikbayan. Galing Dubai ang anak ni Aling Rosario. Siyempre, tagal niyang nawala. Ngayon, ayan, makita ko na dito. Wala akong hiningin pa sa lubong, siya lang umuwi na, tapat na. Nang makitang dumating ang anak, happy na uwi for good. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Isang babae senior citizen ang namatay sa sunog sa Mangatarem, Pangasinan. 25 pamilya naman sa Maynila ang magbabagong taon nang walang tirahan matapos masunugan. Saksi, si Darlene Kai. Nahinto ang masayasanang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente ng Pilapil Street sa Tondo, Maynila nang sumiklab ang sunog pasado alas 9 kagabi. Nagmula raw ito sa ikalimang palapag ng isang bahay. Dali-daling lumikas ang mga residente na halos walang naisalbang gamit. Si Jean at kanyang 10 buwang gulang na sanggol tumalon mula sa ika-4 na palapag. Wala, no choice kami kasi masusuffocate kami sa loob kahit hindi kami masusunog totally talaga, pero yung suffocation, pwede na po kaming mamatay doon. Yung 10 months old namin na baby, tinakpan yung ulo, pati yung likod. Tumalon po kami sa 15 feet. Ang mas masakit pa raw, ikalawang beses na itong nangyari. Nasunog na rin ang mga bahay na ito noong April 2021. Ang sakit, sobrang sakit. Kailangan, yung iisip
isip mo kailangan kung ano yung anak ko, isave yung anak ko kaysa buhay namin. Sobrang talaga, devastated po yung nangyari. Sa sunog na iyon, nawala ng mahal sa buhay sina Genesis. At ngayon, sasalubungin nilang bagong taon na walang-wala. Namatayan po kami noon ng pamangkin ko. Namatay kami 3 years old. Ngayon po naulit po ulit ngayon 2024. Napakahirap po sa amin para po magkaroon po ulit ng ganitong trahedya. Tuluyang naapula ng mga bomberong apoy matapos ang halos 1 oras. Namahagi na ng tulong ang mga kawani ng barangay sa 25 pamilya na sunugan na pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Pero lumalabas ang anggulo ng iligal na koneksyon ng kuryente ayon na rin sa mga kawani ng barangay 51. Sabi ng BFP, may kinalaman sa linya ng kuryente ang karaniwang sanhi ng mga sunog na naitala ngayong Desyembre. Bukod sa iba yung pag-iingat, maganda rin daw na maipacheck sa elektrisyan ng mga wiring sa bahay. Dahil naman sa upos ng sigarilyo, kaya nagkasunog sa mga Tarem, Pangasinan. Ang masaklap, patay ang 79 anyos sa babae na residente ng nasunog na bahay. Nagtamo ng matitinding lapno sa katawan ng may edad na biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, malaki ang pagbaba sa bilang ng fire incident sa naitala ngayong Desyembre kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi pa rin daw dapat magpakampante, lalo at nalalapit na ang salubong sa bagong taon. Red alert pa rin po tayo. Ang ating Oplan paalala iwas paputok ay activated pa rin as of this moment. Umaga, tanghali at hapon, tayo po ay nagkakaroon ng rekorida kung saan ang fire truck ay umiikot sa matataong lugar para patuloy ang pagpapaalala. Paulit-ulit na paalala ng BFP, huwag nang magpaputok, pagpabaya ng mga niluluto at agad na tumawag sa emergency hotline 911 oras na may sumiklab na po. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 2 suspect ang arestado sa ikinasang anti-drug operation sa Taguig City. Ang mga suspect huli sa akto habang nagde-deliver, hindi ng mga regalo, kundi ng shabu. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng signal. Pinalibutan ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group o PDEG ang coaching ito sa Taguig City. Ikaw, Amat, okay na-arrest na namin sa kaya magbibenta na droga. Naman naman yung sasabihin ka, Huli sa akto ang 2 suspect habang nagdi-deliver. Hindi na mga regalo, kundi droga sa undercover ng PDEG. Ayon sa intelligence report na nakuha natin sa ating mga operatiba, through mga messaging app at once na nagkaroon ng magandang usapan or usapin or transaction para dito, doon na sila nagkakaroon ng palitan ng pera at ng mga illegal na kontrabando. Nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang shabu na na-recover sa 2 suspect na dapat ay i-deliver sa ibang umorder para ngayong Pasko. Ito mga high-value individuals na nahuli natin. Ang kanilang area of operation ay dito nga sa Taguig City at mga nearby cities. So dito sila, ito ang halos sa iniikutan ng kanilang network para dito sa pinagbabawal ng droga na ito. Wala pang pahayag ang 2 na aresto na nakakulong na sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Medianoche na po sa darating na Martes at ayon sa mga doktor, tumataas po ang lifestyle-related illness kapag ganitong panahon. Kaya ang payo po nila, umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain. Saksi, si Marisol Abduraman. Ngayong holiday season, kabilang sa binabantayan sa mga ospital ang mga seasonal illness, gaya ng upper respiratory tract infection. Tumaas ang may ganyan dito sa Tondo Medical Center ng 25 to 30% kumpara nung nakaraang linggo. With the unstable weather, nagkakaroon talaga tayo ng uptick talaga ng mga upper respiratory tract infection. It's probably multifactorial like sa weather, also yung sa control na rin nila sa bahay, minsan nakakalimot ng gamot. Karamihan sa mga may ganyan ay mga may edad at mga bata. Payo ni Doc, manatili na lang sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Kung hindi raw maiwasan, magsuot ng mask at agad magpakonsulta sa doktor. Mahigpit ding binabantayan ang tumaas sa lifestyle-related illness naman o yung tinatawag na holiday heart syndrome. Tumaas po, alarmingly, yung mga case ng stroke and hypertension and its complications. We also had some patients po na nagkaroon ng atake sa puso, around 40%.
compared po sa last week. Ang mas nakababahala pa raw, may mga nai-stroke na nasa early 30s pa lang. Para makaiwas, lalo na ngayon may mga handaan pa at kainan, payo ni Doc, kumain at uminom lang ng tama. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain at inumin ang mga maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nirerepaso pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang gabinete ang panukalang 2025 national budget para tiyaking constitutional ito. Ang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinisiguro sa isinasagawang review na tatalima sa itinatakda ng saligang batas ang lalagdaang budget at naayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggastos sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senator Mig Subiri, na miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee, dapat matiyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas para hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at hindi maantala ang pagpapatupad. Hinahabol na malagdaan ang budget sa Lunes, December 30. Inilabas po ng social weather stations ang resulta ng kanilang voter preferences for senators na survey. Ating saksihan. Sa voter preference for senator survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS na kinomisyon ng consultancy group na Strat-Based Group na pabilang sa unang 14 na pwesto sina Congressman Erwin Tulfo, re-election ni Senators Bong Revilla Jr., Bongo at Pia Cayetano, dating Senador Tito Soto, mamamahayag na si Ben Tulfo, ex-Senators Ping Lacson at Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, Congresswoman Camille Villar at Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sa kabuuan, 70 pangalan ang ibinigay ng Strat-Base kabilang ang mga politiko, artista at iba pang personalidad. Isinagawa ang 4th quarter social weather survey mula December 12 hanggang 18 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,097 registered voters. 12% ang undecided o tumangging magbigay ng pangalan ng isagawa ang survey. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.1%. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nahulikam ang banggaan ng 2 kotse sa Ligao City, Albay. At sa kuha ng CCTV, makikitang biglang pumabig sa kabilang linya ang isang kotse. Nakapagpreno ang kasalubong nitong kotse na nasa tamang lane pero nagsalpukan pa rin. Maayos ang lagay ng mga sakay at nagkaareglo na ang magkabilang panig. Nag-organisa ng block screening si Alden Richards para sa Green Bones bilang suporta sa pelikula at mga bida nitong sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Kabilang sa mga dumalo ang Pulang Araw co-stars na Alden at Dennis na sina Sanya Lopez, Barbie Fortesa at Jay Ortega. Naroon din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Very thankful naman sina Dennis at Ruru sa natanggap na suporta, pati na rin sa magagandang reviews mula sa mga nakapanood ng pelikula. Bukod sa trending, sold out ang Day 1 at patuloy itong pinipilahan sa mga sinehan. Another masterpiece. Pinaalala nito sa akin na yung pagiging mabuting tao will leave a mark on the people that you meet along the way. Ibang klase pa rin talaga ang storytelling and direction ni Direk Zig Gulay. Ang hirap mag-move on kasi nakakaiyak siya, promise. Sobrang sakit nung pelikula. Stranded sa ere ang ilang skiers na sakay ng chairlift matapos itong masira habang nasa taas ng French Alps. Agad naman silang sinaklolohan ng mga emergency worker. Ayon sa mga ulat ng local media, nagkaroon ng electrical failure kaya nag-malfunction ang chairlift. Daan-daan ang stranded pero walang nasaktan sa incident. Mga kapuso, bago sa saksi, kasalukuyang inaapula ang sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Public Information Office, itinaas ang second alarm sa residential fire sa kanto ng Trinidad at Lacson Street sa Barangay 103. Sa ngayon, under control na ang sunog at wala pang impormasyon
kung ano ang naging sanhi ng sunog. Christmas is truly the season of giving. At isang sculpture na inspired sa hit movie nila na Rewind ang natanggap ni Marian Rivera mula sa asawang si Dingdong Dantes. Sabi ni Marian, thankful siya sa memories nila sa pelikula. At pagkatapos daw ng unboxing, niyakap niya na mahigpit si Dingdong sabay hagulgol. Special din ang Pasko ni Kobe Paras ngayong taon dahil ipinagdiwang niya ito kasama ang girlfriend na si Kylene Alcantara at kanyang pamilya. Complete with costume and balbas, nag-ala Santa Claus naman si Arthur Solinap para mapasaya ang anak na si Shiloh. Mga kapuso, 6 na araw na lang, 2025 na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.